Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan naunang nakarating ang grupo ni Will sa last zone. Bigla namang nagpakita si Julius sa kanilang harapan, at inatake si Will, habang nagcast ng malakas na magic spell si Sion, upang tirahin si Julius at Will. Hindi naman natamaan si Will sa pinakawalang atake ni Sion, ngunit inudyok ni Sion ang ating bida na kalabanan ito. Ngayon natin nang simula ng susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 8. Nagsimula ang chapter, kung saan gumamit muli ng fire magic si Sion, at naglabas ito ng mga fireball patungo kay Will. Tumakbo ng mabilis si Will, at nagawa niyang maiwasan ang atake ni Sion, habang sinaad nito sa kanyang sarili, na wala ba talaga akong ibang magagawa kundi labanin siya. Sinaad naman ni Colette na kailangan kong pigilan sila sa lalong madaling panahon, habang bigla namang nagpakawala ng atake si Julius kay Colette gamit ang kanyang ice magic. Nagawang maiwasan ni Colette ang atake ni Julius, ngunit ang magic circle trap na malapit sa kanya, ay inatake ni Julius, na naging dahilan upang ma-activate ito. Inilipat naman ang scene sa stadium, kung saan nakikita nila ang paghaharap ng dalawang magkakampi, na sina Sion at Will. Sinambit ni Myers, na anong meron dito, ang ika-6 na koponan ay nakagawa ng magandang progreso, pero maniwala man kayo o hindi. Dalawa sa mga miyembro ng koponan na iyon, sina Will at Sion, ay nag-aaway ngayon. Nagkaroon ba sila ng alitan? Ano ang tingin mo sa sitwasyong ito, Edward Sensei? Sinabi ni Professor Edward na kahit ano pa ang dahilan, ang mag-away ang dalawang magkakampi ay ganap na hindi katanggap-tanggap, dahil ang ganitong mga bagay ay laban sa mismong layunin ng Crown Attack, tiyak na mababawasan sila ng malaking puntos ng mga scout mula sa tower, nakakapanghinayang. Napansin ni Myers na kahit na ganoon ang kanyang sinabi, ay parang nasisiyahan at interesado siya dito. Ang dalawa namang nang maliit kay Will, ay napansin si Julius na parang may kakaibang nangyayari sa kanya. Ipinakita na napakaraming Julius ang nagkalat sa mga zone, na ikinagulat ng lahat. Inilipat ang scene sa Lake Marsh Zone, kung saan may isang grupo ang nakakita kay Julius, na nakatayo sa sanga ng puno. Sa Small Volcano Zone naman, ay may isa pang Julius ang inaatake ang isang koponan gamit ang kanyang ice magic. Sa Enchanted Forest Northside Zone, kung saan ang lokasyon ni Wignall Lindor. Nagawang sirain ni Wignall ang katawan ni Julius, at ang ibabang bahagi na lamang ang natira sa kanya, at ito ay nagyayelo. Sinabi ni Wignall, nakahanga-hanga ka Julius. Hindi ko inasahang mayroon kang ganitong abilidad. Pinulot ni Wignall ang isang maliit na tipak ng yelo na nagmula kay Julius, na ikinagulat niya, at sinaad na para bang nagmula ito sa Magia Evanders. Inilipat ang scene sa Enchanted Forest Southside, kung saan patuloy na nagpapakawala ng fireball si Sion, habang sinusubukan namang iwasan ni Will ang mga atake. Bigla namang nagcast ng ibang spell magic si Sion. Itinaas niya ang kanyang kamay, at may enerhiyang nabubuo sa kanyang palad. Ang ginamit na mahika ni Sion, ay tinawag niyang Firehawk Protector, Hogeless Guardian, at ito ay isang malaking ibon na gawa sa apoy. Inutusan ni Sion ang kanyang ibon na atakihin si Will, habang nagplano naman ang ating bida, na puputulan niya ang pakpak ng ibon, upang magkaroon ito ng pagkakataong makalapit kay Sion. Matagumpay namang naputol ni Will ang kaliwang pakpak ng ibon, ngunit mabilis na bumalik ito sa dati, at napagtanto ni Will na kailangan niyang sirain ang mismong core ng malaking ibon upang mapigilan ito. Nagpakawala ng malaking fire breath ang Hogeless, na nagawa namang maiwasan ni Will, habang nagpakawala din ng fire spell si Sion, na nasa likuran ni Will. Napansin naman ni Will ang atakeng ginawa ni Sion, binitawan niya ang kanyang espada na nasa kanyang kanang kamay, upang gamitin ang kanyang gauntlet, at salagin ang atake ni Sion. Habang pinipigilan ni Will ang fire magic ni Sion, sinaad nito sa kanyang sarili, na ang pangunahing layunin ng isang guardian ay maging isang shield, na nagbibigay ng oras para sa chanting. Bukod pa rito, maaari rin itong gamitin para maglunsad ng mga atake mula sa ibang direksyon. Itinaas ni Will ang kanyang kamay na pumipigil sa pinapakawalang apoy ni Sion, upang ilihis ito sa ibang direksyon. Ikinamangha naman ng dalawang commentator ang ginawa ng dalawa, habang sinaad ni Professor Edward sa kanyang sarili, na kamangha-manghang kasanayan, lampas pa ito sa kakayahan ng isang estudyante.
Habang nagtititigan ang dalawang magkatunggali, sinaad ni Will sa kanyang sarili, na si Sion, lumakas siya. Hindi niya dati nagagampanan ang kanyang magic power ng ganitong kaeksakto. Sinabi naman ni Sion kay Will, na iyan lang ba, walang mahika. Mas magaling ka noong tinalo mo ang Evil Sentinel, hindi ba? Ibinao ni Will ang kanyang espada sa kanyang harapan, at sinaad kay Sion, na hindi ko makuha ang gusto mong mangyari, bakit kailangan nating maglaban? Wala tayong dahilan para mag-away. Nakaramdam ng inis si Sion at sinaad, na sinasabi mo ba talaga yan? Matapos ang lahat ng pangungutya na ibinigay ko sa iyo. Matapos ang lahat ng paghihirap na dinanas mo dahil sa akin. Sinasabi mo na wala kang galit sa akin. Sinigawan naman ni Will si Sion at sinaad, na syempre galit ako sa iyo. At nainis din ako. Hindi ko maipaliwanag kung gaano karaming beses kong naisip na gumanti sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan kong talunin si Julius kahit ano paman. Kaya't wala akong oras para makipag-away sa iyo ngayon. Lalo namang nagalit si Sion kay Will at sinabi nito, na si Julius. Huwag mong gawing biro ang sitwasyon, kahit na palagi kitang nakikita na nakakainis, na hindi ko talaga matiis. Kahit na hindi ko maiwasang mairita sa iyong pagtanggi, na sumuko sa kabila ng kawalan mong gumamit ng mahika, bakit ba palagi kang nakatingin sa ibang bagay maliban sa akin? Huwag mo akong baliwalain. Tingnan mo ako, sira ulo. Habang napapaluha si Sion, ay hindi insahan ni Will, na ganito pala ang tingin niya sa kanya. Patuloy na nagsalita si Sion at sinabi, na wala akong pakialam sa mga kalagayan mo. Kung patuloy kang magbabalawala, talagang bubugbugin kita dito mismo. Sinuot ni Will ang kanyang malaking salamin, at sinaad sa kanyang sarili, na kung kinikilala ako ni Sion, kailangan kong harapin si Sion gamit ang lahat ng meron ako. Napangiti naman si Sion at sinaad, na sa wakas, tumitingin ka na sa akin, mangmang. Habang ang Hogeles ni Sion ay nasa kanilang paligid, itinaas ni Sion ang kanyang wand at nagkakas ng isang magic spell. Sinaad naman ni Will sa kanyang sarili, anumang hindi taos-pusong pagtatangkang lumapit kay Sion, ay mapipigilan ng Guardian. Sa ganitong sitwasyon, kokolektahin ko ang aking lakas at magsasagawa ng kontra-atake sa sandaling mag-activate ang spell. Natapos na ni Sion ang kanyang inihahandang magic spell, at tinawag niya itong Drajo's Knoll, Dragon Slayer's Flaming Cry. Nagsilabasan ng mga magic circle sa itaas ng kanilang kinatatayuan, at inutusan din ni Sion ang kanyang ibon na umatake. Nagulat si Will sa atakeng ginawa ni Sion, at sinaad nito sa kanyang sarili, na isang malawakang pagwawasak na spell at isang charge mula sa Guardian. Isang sabay na atake, pero ang ganitong atake, ay nakita ko na dati. Tumakbo ng mabilis si Will at iniwasan ang mga atakeng nagmumula sa itaas, at hinarap ang Hogeles ni Sion. Tumalon ito ng napakalakas, at pumunta sa itaas na bahagi ng ibon, upang ibaon ang kanyang espada sa core ng Hogeles. Matagumpay na natalo ni Will ang apoy na ibon ni Sion, habang sinaad ni Sion sa kanyang sarili, na binaliwala niya ang lahat ng kanyang depensa laban sa aking Dragon Slayer spell, upang puntiryahin ang core ng Guardian. Patuloy na umaabante si Will patungo kay Sion, habang itinutok ni Sion ang kanyang wand kay Will, at sinaad na nagsisimula pa lang ako. Nang napalapit na sila sa isa't isa, ay sabay na magpapakawala sila ng atake gamit ang espada ni Will, at wand ni Sion, ngunit may biglang bloke ng lupa ang umangat sa kanilang harapan, na naging dahilan upang hindi tumama ang atake nila sa isa't isa. Sabay na tinignan ng dalawa kung sino ang may gawa nito na ikinagulat nila, dahil si Colette ang pumihil sa kanila, habang ang kanyang suot na damit, ay butas-butas. Tinanong ni Will, na anong nangyari kay Julius, habang sinaad ni Colette, na binugbog ko siya, pero bigla siyang naglaho. Tinanong ni Sion, kung bakit ito naglaho, habang biglang namula ang kanyang pisngi, dahil ang katawan ni Colette ay halos makita na niya, at tinanong kung bakit nasira ang kanyang damit. Sinaad ni Colette na ang lahat ng ito ay dahil sa inyo na nag-umpisang mag-away sa isa't isa, hindi ba? Hinarap ni Colette si Will at sinabihan, na umalis ka na Will, kailangan mong tapusin ang mga bagay kay Julius, di ba? Ako nang bahala dito. Kinausap naman ni Sion si Colette at sinaad, na huwag mong gawing biro ang sitwasyon, Colette. Kahit ikaw ang humadlang ay hindi magiging. Hindi pinatapos ni Colette sa pagsasalita si Sion at sinigawan niya ito, na ikaw ang unang humadlang, hindi ba?
Hindi araw-araw na nagkakaroon si Will ng ganitong magandang pagkakataon para magpakitang gilas sa tower, alam mo ba? Isinuot ni Will ang kanyang cape kay Colette, nagpasalamat din ito sa kanyang ginawa, at mabilis na tumakbo upang harapin si Julius. Sinubukang pigilan ni Sion si Will, sinaad naman ni Will, na sa susunod na lang nila ipagpatuloy ang kanilang laban. Inilipat ang scene sa stadium, kung saan nag-announce si Myers, na ngayon, pagkatapos malampasan ang maraming hadlang, malapit nang dumating ang oras. Ang mga pangunahing koponan ay malapit nang pumasok sa stadium. Ang unang lalabas ay ang ika-9 na koponan na pinangunahan ni Julius Reinberg. Walang makakapigil sa kanila. Ang korona ng tagumpay ay malapit na sa kanilang mga kamay. Bigla namang nagulat si Myers, dahil dumating din sa stadium si Will. Hinarap ni Will ang grupo ni Julius at sinaad, na tapusin na natin ito, Julius. Dito na natatapos ang Chapter 8 ng Wisteria 1 and Sword. Paki-follow and like naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.